Hi everyone, you're watching the Business Portal, your gateway to business trends and opportunities. I'm your business evangelist, Lloyd Luna, and this is Creative Business. Live from the Global News Network studio in the Philippines, here's your business evangelist and host, Lloyd Luna. Hi everyone! Ngayon pong mga taong ito ay napaka-popular ng vlogging at napaka-popular ng social media. If you're into Facebook or Twitter or Blogspot or whichever blog site you are able to encounter, marami po nagtatanong, paano ba maging successful dito sa tinatawag nating internet age? So we have with here in the studio Azrael Coladilla, a blogger and social media publisher, to talk about social media business. Hi, Az. Hello. Good morning. Good morning. Welcome to the show. Oh. Yeah, we thank you for coming. Really, we understand na sobrang busy mo din. Ang dami-dami mong ginagawa. And in fact, ang dami-dami mong sinusulat because every day I get to read your blog. Ay, thank you, thank you. So, although it's in English, medyo nahihirapan ako intindihan sa English. Mostly. But social media, what brought you to this particular side of the world? For social media. Social media, blogging. It's been part of my life na since I discovered it in 1999. Wala akong social media. 99. I was first year in college. Parang ilang taon na ako. Pagkalimutan natin yung age ko. Kalimutan natin. Pero bago, sorry, 99, bago pa lang nun, ano? Kumbaga parang kapapasok lang halos. Actually, mga year 1997 ko first na-discover, like, dyan na yung chat, forums, online debate, di ba? Wala pa lang tayong term for right term for social media that time. Parang ang alam natin chat, forums, Yahoo groups, mga ganun, internet, email. So, nung nakita ko yung internet, malaking advantage for business. Kasi time na may online store ako and I manage... That early? That early. Nag-aaral pa ako nun. Then, it's a hobby na naging career in a business. So, nung nakita internet, is a way of communication. Kasi, inabutan ko pa yung beeper days eh. Oh, ang laki pa ng cellphone ko noon. Pero yung ang email, internet, napakabagal pa. Pero may mga tao pa rin na gumagamit ng email. Especially dun sa province at sa abroad. So, nag-set up ako ng online store. Gumamit ko yung email lang kami. And then, I have my own forum. And thank you sa mga nauso na rin yung mga bank deposit. Wala pang PayPal noon, yung credit card noon. Nahirap pa ako kasi konti pa yung knowledge ko for the business yung time na yun. So, nag-work naman. How were you able to spot the opportunity that early? Parang masyadong maaga para spot may opportunity. What were you doing in 99? Nag-aaral ng... Nag-aaral, gumigimik. I've discovering a lot of different kinds of activities. Kaya, kaya sabi ng mga tao, lagi ko nakikita to eh. Parang sabi ni Miguel kanina, parang nila kita eh. Parang yun nga, parang gusto ko kasi lahat matutunan ko. It's more than a decade. It's an interest, parang hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundo na isa lang yung alam natin. Kailangan, we need to... It's more than a decade. Kung nag-start ka ng 99, it's 2012 now. Di ba parang ang dami? What made you interested with that particular, email blogging, forum, instead ng mga gaming? Kasi may mga gaming na rin in 99, di ba? Oh, into gaming din ako. I still collect Transformers toys. I still read Superman and Batman comics. Yun talaga interest ko. Yun nga lang, hobby, i-business ko na lang to. So it works. Right. And when you were in college, what did you take? BS Math, major in Comsci. So, bala ko sana maging programmer noon, pero mahirap pala. So, sa ibang level ako na, parang gusto kong maging filmmaker, gusto kong maging photographer, writer sa magazine, and marami akong gusto ng time na yun. Right. And when you finally decided na, sige, gawin ko lang business ito, was there a struggle or something? Marami struggle. Siyempre, wala akong pinag-aralan sa marketing, wala akong pinag-aralan sa doing business or writing or photography. Doon sa blogging, doon ko natutunan lahat. Right. And reading other people's blog, and siyempre, nauso na rin yung mga public forums and mga talks sa mga events, di ba? So, pinupuntahan ko yun. Tsaka siyempre, lalo na ngayon, nauso na yung YouTube. Mas madali na ngayon matuto. Parang, ba't mo kailangan pumasok sa school? May YouTube naman. Pero still, we need to read
yung mga libro natin and also consult other people. Siyempre, ako parang gusto ko tuloy mag-aral tuloy ng marketing and geology. Oh, well, bakit hindi? Eh, meron tayo diyang mga Kung may oras marketing lang. guys mamaya dito sa show. Para yun. Right. Parang ganun. But did your parents have something to do with what you are doing? Na-influensyahan ka ba ng parents mo? No? Hindi. Actually, ako yung naka-influence sa kanila 2 years. Oh, Actually, the family. Nung nauso yung email, parang I wrote a letter dun sa auntie ko, snail mail pa. Sabi ko, this is my email. Email me. Kalat mo sa mga kamag-anak natin. So, Di di ko ba alam. nagtanong, what is an email? Hindi, alam na nila kasi nasa business naman sila, nasa industry naman sila sa States. Kaso nga lang, sila lang, sa office lang sila gumagamit ng email. Hindi pa nila nagagamit yung email sa pag-communicate sa mga relatives. So, nung nauso na yun, I introduced them to Facebook, and then yung pinsan ko introduced me sa Friendster. Ako, parang konti pa lang kami Pilipino, no? Oo. Wala pa, parang gano'n exchange of communication and ideas. And how is it like being one of the first pioneer doon sa paggamit ng technology? Hindi naman first or... One of the first. Early Adopter, you call it, yeah. Wala lang. Wala lang. Kasi nga, parang katuwaan lang habi. Hindi ko in-expect na may benefit pala to sa akin. Lalo na as a career, parang after graduation ko, college, parang di na ako nag-work, wala akong chance na makapag-work sa mga company. Although kahit may kumukuha sa akin, wala akong chance. Kasi sobrang busy, marami na akong ginagawa. You were earning na at the time, kahit pa paano. Earning na. So hindi mo na kailangan magtrabaho. Gusto ko magtrabaho pa rin, pero yun nga, walang gustong kumuha sa akin. Walang gustong kumuha. Pero hindi naman. Mukhang gusto mo kasi yata sobrang busy lang talaga. Mukhang kasi gusto mo yata lagi nasa labas ka. Hindi naman. Parang gusto ko lang matutunan lahat. Right. Parang gusto ko maging ganito. So maging flower arranger. Parang naisip ko na rin maging flower arranger na rin din Flower dati. arranger, okay. Seryoso ako doon. Mamaya. Mag-usap kami ni Miguel mamaya. Pag-usapan natin, Migs. Meron kang Marami flower akong arranger gustong dito. gawin. Naisip ko na rin yan. Parang, di ba? How can you do those things in just parang so little time, so many things to do? How do you Ano ko manage? nagagawa? How do you Hindi manage? ko alam. And still, you keep the figure, you look healthy. So, How do you do that? I mean, sa dami ng tinatrabaho mo, bakit Siguro, paano mo na-maintain? nakikita ko sa sarili ko, wala na nga akong focus palagi. Is it good or bad? Hindi ko alam, pero marami nga nagsasabi paano ko rin nagagawa. Yung parang hindi lang. Ngayon, ino-organize ko na lahat yung sarili ko. Gumagamit na ako ng notepad. So, i-educate natin yung mga tanong na vlogging. Vlogging means what? In layman's term. Paano mo ipapaliwanag? Paano ipapaliwanag ang vlogging? Normal lang, vlogging is like a diary. Diary lang siya. Actually, yung nag-start ako mag-vlog, it's just a diary.